Naaalala niyo po ba yung awitin na yan na inawit originally ni Tilly Moreno? Mga 70s to 80s sumikat yung awitin na yan eh. At pumasok sa isipan ko, nagagawan ko ng content yan dahil nung mga nakarang araw, ang ating pong Vice Presidente na si Sara Duterte ay nagsabi na nung minsang dinalaw niya ang kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte, ay nagtatanong daw itong dating Pangulo kung saan siya nagkamali. Sapagkat according to him daw ay maganda naman ang kanyang ginawa sa bansang Pilipinas during his time, no, as President of the Republic of the Philippines. Kaya nag-uusisa tuloy ang dating Pangulo kung saan siya nagkamali. At yan po ang ating tatalakayin sa episode na to at titingnan natin kung ano ba yung mga naging legal blunder at pagkakamali ni dating Pangulong President Rodrigo Roa Duterte kung bakit siya ngayon nakakulong dyan sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito pong discussion natin ay for educational purposes only at ito po ay sarili kong legal opinion at observation sa mga pangyayari na naganap dito sa pagkakakulong ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. So alam naman natin kung saan nagsimula at ano yung pangunahing dahilan kung bakit nakakulong ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte diyan sa facilities ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito ay dahil sa maraming aligasyon ng crimes against humanity related to Philippine drug war. While the membership of our country with the Rome Statute ended in March 17, 2019, ito pong ICC mini-maintain pa din niya that it has still authority to conduct investigation and prosecute those responsible for the extrajudicial killings of thousands and thousands of Filipino people that took place, no, not only during the Duterte presidency but likewise during the time that Duterte was still the city mayor of Davao. So nagkaroon ng mga extrajudicial killings nang ang mga biktima ay hindi nabigyan ng pagkakataon na ma-avail ang mga benepisyong ibinibigay ng due process of law. Hindi nagkaroon ng fair trial at ang mga kamag-anak ng mga naging biktima ay lahat ay natakot. Yung iba ay nag-a-attempt pa lang magsampa ng kaso ay hindi na makapagsampa ng kaso allegedly due to lack of documentary evidence. Sapagkat pagpupunta nga daw sila sa mga police station, doon sa mga lugar na kung saan nangyari ang extrajudicial killings ay according to the reports of ICC ay nawawala ang mga blatter, nawawala ang mga complaint or sumbong na isinagawa ng mga biktima or relatives of the victims of this extrajudicial killing. So malawakan, nagkaroon ng widespread and systematic attacks against the civilian population. So yan yung crimes against humanity. At nag-withdraw ang Pilipinas noong 2018, kaya lamang itong withdrawal nito ay nag-took effect 1 year after. So noong March 17, 2019. So siguro ang iniisip ng Duterte presidency during that time na kapag nag-withdraw na tayo sa Rome Statute ay mawawalan ng jurisdiction ang International Criminal Court to conduct investigation and prosecute those responsible for the extrajudicial killings of drug lords, drug users in the Philippines. Kaso, nagkaroon dito palagay ko ng blunder at hindi nila siguro naunawan agad na
although the Philippines is no longer a member of the Rome Statute, ay sinasabi, no, doon sa ilan sa mga probisyon ng nasabing international law na ang Pilipinas, bagamat hindi na miyembro ng International Criminal Court simula noong March 17, 2019, ang mga crimes against humanity na nangyari nung panahon na tayo ay miyembro pa, ay magkakaroon pa rin ng authority ang ICC to conduct the investigation and prosecute those responsible for the happening of these extrajudicial killings. So nag-withdraw ka on the assumption na makakalusot, kaya nga lamang ay hindi pala pwede dahil may provision do sa Rome Statute na kahit nag-withdraw ka, ang mga krimen na nangyari nung ikaw ay presidente pa at ang inyong bansa ay miyembro pa at hindi pa nagwi-withdraw, the ICC still has jurisdiction. So this may be considered, no, as one of the serious mistakes of the former president. Sapagkat ngayon kung mapapansin ninyo, dahil miski dito sa Senate investigation na isinagawa ni Senator Amy Marcos, ay madalas ini-invoke ng ilan sa mga senador katulad ni Bato de la Rosa na bakit ina-apply yung 9851 na local law or domestic law, bagamat sinasabi kasi ng Article 59 ng Rome Statute na dapat dinala nga daw sa independent or sa isang competent judicial authority si Presidente Duterte bago dinala sa The Hague, Netherlands. So doon sila nagkamali sapagkat hindi mo na nga daw pwede or hindi mo na hindi mo na pwedeng i-invoke ang nasabing Article 59 ng Rome Statute sapagkat hindi ka na miyembro ng International Criminal Court. So it's a big blunder on the part of the former president na kanyang mga lawyers na i-invoke tong Article 59 na kung saan hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Kung miyembro pa sana tayo ng International Criminal Court, pwedeng ilaban itong Article 59 ng Rome Statute sapagkat talaga namang kinakailangan na dumaan sa isang competent judicial authority ang isang suspect, no, sa crimes against humanity bago mo siya, no, bitbitin papuntang International Criminal Court upang doon ay makulong. Kaso ang sabi ng Vienna Convention ay ang isang non-party o kaya ang isang third party, ibig sabihin, hindi ka na miyembro, ang isang hindi miyembro ng isang treaty, ng isang international law like the Rome Statute, ay hindi pa pwedeng mag-invoke ng benefits of this Article 59 of the Rome Statute. No? Yang Article 59 na yan, na nagsasabing the suspect must be presented before a competent judicial authority refers only to the member state. Nabanggit ko na yan doon sa ating episode na litong-lito si Senator Amy Marcos na doon sa isinagawa niyang committee hearing dyan sa ating Senado. So, if only the Duterte administration did not withdraw from the Rome Statute, tapos inaresto siya at dinala sa The Hague without the presentation of the suspect before a competent judicial authority, ayan, may legal may legal problem yan, magkakaroon ng issue. Sapagkat nag-withdraw ka, hindi mo tuloy ma-invoke because there are two international laws na pwedeng i-invoke ngayon dito ng kanyang mga kalaban. No, yung Rome Statute na hindi applicable na sa ating bansa dahil because of the withdrawal in 2019 at itong Vienna Convention. So
Sa akin, no, personally, based on my own legal assessment, this is considered as one of the most serious mistakes committed by the former president, yung withdrawal from the Rome Statute. Tsaka yung kanyang involvement talaga, no, yung kanyang ibinigay na authorization to implement, no, the war on drugs, no, since day one ng kanyang presidency. At kasi maraming admission through interviews sa mga kanyang mga speech, talaga naman nababanggit niya talagang na sinasabi talaga na hayagan ang patayin mo, no? Pati ang mga pare, something like that, no? Paggalit siya, madami siya nababanggit niyan. At recorded lahat yan. At the ICC was able to collect, no, several evidence in order to indict the former president, no, for the crimes against humanity. Kung kaya't nandoon siya ngayon sa International Criminal Court at nakakulong at hindi siya makakalaya doon hanggat hindi natatapos ang kanyang kaso for these crimes against humanity. So ulitin ko, the most serious mistake was the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute, which was made during the presidency of Rodrigo Roa Duterte, and also his direct involvement and authorization of this war on drugs, no, implementation of the war on drugs that nagresulta sa extrajudicial killings ng thousands and thousands of Filipinos, no, mga drug lords, mga drug users, talaga namang widespread at merong systematic attacks, no, against a civilian population. So doon nagkamali ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung kaya't talagang kung ikaw yung nakakulong doon, talagang at may dumalaw sa iyo at natanong nga niya ang kanyang anak na si Vice Presidente kung sa kabila ng lahat ng kabutihan na nagawa niya sa ating bansa ay bakit doon siya ngayon nakaupo at nag-i-stay sa facilities ng International Criminal Court. Tinatanong niya ang kanyang anak saan daw siya nagkamali. So bagamat tayo naman ay naniniwala na mayroon naman siyang mga nagawang mabuti, no, sa ating bansa, katulad ng mga pagpipirma upang maging batas ang Universal Health Law, yung pagbabawal ng paninigarilyo sa public places, at yung kanyang mga infrastructure projects, no, although nasisita ngayon dahil mga mahihinang materyales ginamit sa ilang infrastrukturang pinagawa niya, katulad nung tulay doon sa Isabela na bilyon-bilyon ng halaga, pero wala pang ilang taon ay nagiba, naputol yung tulay, at ngayon nga ay subject of an investigation dyan sa ating ilang ahensya ng bansa. So in conclusion, sasabihin ko nga, no, based on my own legal analysis, ang serious mistake committed by the former president kung bakit nandiyan siya ngayon sa The Hague, Netherlands, ay yung kanyang direct involvement and authorization of this war on drugs that resulted in the deaths of thousands of innocent people who were not given the opportunity of the due process of law or fair trial, and the withdrawal of the Philippines from membership dito sa Rome Statute. Kung hindi lamang niya ginawa sana yung withdrawal niya, baka na-invoke niya yung Article 59 of the Rome Statute at baka hanggang ngayon, andi dito pa rin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So dito po tayo nagtatapos, at sana po wag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Attorney Rene Bueno. So okay, yan yung po yung bahagyang parte ng kantang Saan Ako Nagkamali.